kay gikauban nila ang Ginoo sa ilang pag-antos. Kauban nila ang Ginoo sa ilang sufferings. Kauban nila ang Ginoo sa ilang panaw, sa ilang journey. Nadagan sila og mga pagsulay nga ilang nasugatan. Kauban lang Ginoo. Maudis lang nagmalampuson silang misyon kay kauban lang Ginoo. Ang ilang kinabuhi, ilang gihatag sa Ginoo. Ang pangutana sa atong journey, sa atong misyon, niining kinabuhi kauban ba kanato ang Ginoo? Mabitaw nang those who are coming to our movement sa charismatic means na Brother Ed, there is a great difference. Sa una, lahi kaayo kaysa karon. Tuod man ako sakit na problema pero gaan. I am sure you can relate what I am talking of what I am delivering today. I am sure you understood what I mean, viewers and listeners. Nga kamo makarelate mo nga lahi ning mangginoo kag wala. Although na ay problema gyapon, na ay kasakit, ay mga pagsulay, na ay mga gipas-an nato, pero gaan nga naman katambayayong nimo ang Dios. Mo na gibati ni San Pablo. Mo na gibati ni Padre Pio Petrasina, bisan na sa sakitagan, pero na-fulfill ang iyang misyon. Iya gyapon gibuhat ang iyang obligasyon. Gamisa siya nga muna-muna. Di man mo samad nga dugo, di pangbanganan na ng iyang gitawag nato og kamot tungod sa dugo nga mag-agas. Ha? I will let you see Padre Pio Petrasina kay muanhir ba siya karong adlaw. Ha? Kini si Padre Pio o Petrasina mao ni siya. Sa ato pa makita na to nga kini si Padre Pio o Petrasina kung atong tan-awon ning iyang kamot ani iyan ning gibanganan og niadtong 1887 1968 daghang pa nakasaksian ni gani. 1968 man siya namatay. Nakadawat sa stigmata. Siya ang atong ikauban karong adlaw diri sa lungsod sa Agna. You know what? I don't know if sakto ba ko because somebody is asking me, si Dr. Troy maapi asked me last night kung naabas tagbilaran si Padre Pio kay ang mga pari ito nangutana dos iyaha kung naaba po'y parokya ditong bisda ang Padre Pio. Ingko, Doc, maybe hagna lang. So therefore, kay nangutana silang taga-tagbilaran ng mga pari, wa sila dito taga-schedule. Therefore, logically, if not mistaken, ako masayop, ang hagna lang ginapilian diri sa Tibok Bohol nga bisitao ni Padre Pio nga moabot karong alas 4 sa hapon. See, makita ninyo how blessed we are here in our town hagna. Kaya nga naman, ang usa ka-example sa simbahang Katoliko nga dagag sakit, dagan o giantos, nagpabilin sa ang trabaho sa pagbisa, aliwa sa ang giantos. O gani nakatabang sa mga masakiton, pila ka libo, pila ka milyon. Ngayang itabangan og ampo nga maayos ang sakit, masakiton ang nagtabang. Tanawan ninyo, masakiton si Padre Pio. Klarong istorya. Pero tanawa, gaan ang iyang pagpasan sa mong sakit nga naman, purification man na sa iyang gitawag nato og kalag. Kabalo mo, when I was sick last week, honestly, Lord, I know you have a reason why you allowed this sickness, this disease nga moabot sa akong lawas. Kabalo mo, ako na-realize sa diha day nga imong dawaton ang imong sakit nga kabahin na sa imong purification. Malipayon di mo kasing bisag nagsakit mong lawas, gaan. Gaan ang sakit nga imong gibati. Although sakit, pero gaan. Nga naman, ang imong kasing midawat man. Napali usa ka santa sa Centro Suprema. In fact, nga anang pitsa gikasal mi sa akong wife, August 23. Miyon si Centro Suprema, Lord, add more sufferings. Add more trials to me. Because I believe, the more that I am suffering, the more that I am experiencing suffering, the more that I suffer, the more nga maduol ko nimog samot. Lahi po ning ila. Makanlisan kayo ng prayer ni Centro Suprema. Kita natin sakit ka, my Lord, ko akong labas, oh Lord. Sakit ng gamay dunggan, Lord, sakit na Lord, ko Lord. Sakit ng kagamay sa imong panit, Lord, sakit, Lord. Kadaw na to, ko Lord, ko Lord. Lahi po ka Centro Suprema, Lord, dugangi pa, Lord, dugangi pa, Lord. See? Nakuha ninyo?
when I read the life of Saint Joseph Lima, kabalo mo, di na ko ma-imagine akong gibati at the time. I was in Alicia at the time when I discovered sa iyang life. Nalahi po siyang style sa pagampo. Imbis na sa gibati, imbis na Lord ko ani ang iya, Lord ugangi. Kidamur kong mag-antos, damur kong maduol nimo, damur masukod nimo mahalti ka. Kay ang tinuod nga pagmahal, masukod sa panahon nga naa kay gibati, masukod sa panahon nga naa kay tayas, masukod sa panahon nga naa kay giramdam within you sa imong kinabuhi. Unya nagpadayon kang pangalagad sa Ginoo, mao nay barometros tinuod nga nay gugmas Ginoo. Mabita nang I am always teaching you charismatic believers, sa kasakit o kalipay mga lagad ta, uwan og init mga lagad ta, sa problema o mga pag-antos mga lagad ta, bisag babagbabagan ta, magpadayon ta, bisan og insulto ta, gitamay ta, gi-persecute ta, gi-criticize ta, gibugal-bugal ta, magpadayon ta, kay ni anang pagiya masukod kung unsa kadako ang imong gugma sa Dios. See? Nayuban, saway yung nagamay, muundang nagpangginoo. Ada oroy, pangginoo, saway ko silingan. What kind of person is that? Sakit na gamay, adi na ko masimba, di na ko mangginoo, laban akong ulo. That's wrong. Ngano, si Pablo, sa kasakit ng kalipay, gawali. Si Padre Pio, sa iyang mga sakit, gapamisa siya, gamisa, gapadayon, sa iyang misyon, sa iyang ministeryo, gapadayon, wagid siya, mulunga, wa siya, musurinder, gapadayon siya. Muna Padre Pio, og nalipay gani ko when I know, from the mouth of Father Abit Uy, that the group of Padre Pio, Chusagda, today, June 28, alas 4, nga muari siya sa atong lungsod. Nga naman, siya ang usas mga modelo nga akong gisunod. Siya ang usas mga debosyon sa charismatic community. Ngano, kay naanis siya sa estado sakit. Nasa estado problema. Di lang sakit sa kamot, sa estigmata. Lawas yun na sakit, dagang sakit si Padre Pio. Tanawa iyang live sa computer. Tanawa iyang live diya sa iyang biography. Di-publish mo na diya. O, sa mga website. Nag-antos ni siya physically. Ug ingani man ang atong adlaw-adlaw kinabuhi. Musugot mo sa dili. Ingani man ang atong mga nasinati. Lahi po ng tao na sakit physically tungod sa sala. That's another story. Kanang girimay sa Ginoo ba? Kay matod sa Psalm 107:17, ang sala mamunga man nagsakit. Lahi po ni Pablo, Padre Pio. Lahi po ni Rocky. Ngano man, ang ilang sakit di naman na tungod sa sala, sa kalag, kundili tungod na sa purification sa ilang gitawag o kalag. Ma-purify ang ilang kalag, gi-purify ang ilang kalag. Mao nang nagasinati sa niini gialaw ni Ginoo. O gialaw ni Ginoo sa tawo nangalagad sa iya nga masakit. Ialaw ni Ginoo sa ningduol niya nga masakit. Ialaw ni Ginoo nga mag-antos ta. Ngano man, that is a purification of our souls. You got my point, people of God? Mo ni siya ang kamatuuran nga angay itong inumduman. So therefore, logically, kini si Padre Pio, usa man is mga inila, nga healing priest and healing saint in our modern times, kidagan sa kaayo, giampo niya na nga ayo. Unya, ang iyang relikyas, moabot karong alas 4 diri, ang iyang relikyas. Unsa man relikyas, Matthew 9:21, katong babae nga miadto kang Kristo, kay ingon siya, makawid lamang ako sa sidsid sa business tong Ginoo, mamaayo gayud ako. Si makawid lang, mamaayo na siya. Sa ato pa, katong sidsid, mao to relikyas kun atong tanawon, kabahin sa balaan, kabahin sa lawas ni Kristo. Oh. Another, sumala diri sa buhat 19 bersikulo 12. Bisan ang mga panyo o ang mga tapis nga gigamit gidala ngadto sa mga sakiton ug naayo ang ilang mga sakit ug nanggula gikan kanila ang mga datang espiritu. May pila ka madiyo nagsusuroy nang ilin sa mga yawa misulay sa pagbuhat niyang ginamit ang ngalan sa Ginoong Hesus. Mingon sila sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo gula diya gibuhat kini sa 7 kanak nga laki ni Isiba o sa kapalong pari sa mga Hudiyo. Apan ang yawa mingon kanila nakailako kang Hesus o kang Pablo apan kinsa man kamo. Oh. Ang mga taong giyawaan miasmang kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan, nanagan sila gikan sa iyang ilang mga balay. Oh. Pulos, samaran o wala na yung mga sapot.
See? Sa ato pa ito makita nga diin si Pablo di ay, ang mga panyo o mga tapis nga yang ipanggamit, mahididas yang lawas, makaayog sakit. Unya nang gula mo tang espiritu. Ano man, part man to siyang lawas kabalaan, pero na po ni si sakit. Unya nangayog sakit. Si Pablo, tanawa diri. Ang mga panyo, mga tapis, nagigamit, gidala nga dos masakiton, og naayo ang ilang sakit. Pero sa 2 Corinto 12:7, masakiton po si Pablo. Parehang Padre Pio. Si Padre Pio, gaampog, masakiton, labaw po siya masakiton sa una. Silang San Roque, upan padagan. See? Sa ito pa, kini din kabahin sa usa ka butang balaan or kabahin sa balaang tao, sama og santo or santa, balaan usab. Nga naman, mulatay ang gahom ni ana. So pagka natin atong gipang-offer nga mga tambal, gipang-offer nato nga mga gamit, gipang-offer nato mga bisti, ato nang gi-offer, Lord, imo ni, kay pwede din palatayon ang gahom sa Ginoo ni ana. Pwede. Sa mga Spanyo o katong tapis naman sa Biblia, buhat 19:12. Oh, why you are questioning? Because we believe in the charismatic community nga ang atong gipang-offer pwede palatayon ang gahom sa Ginoo ni ana. And it is biblical. Nga naman, tanawan ninyo, ang mga panyo, mga trapo nga gi-offer sa Ginoo, pinaagi kang Pablo, nangaayong masakito, nangguwa pang mga yawa. Nga naman, di palatay sa Ginoo ang gahom ni anang maong mga butang. You got my point? Another evidence. Sumala sa Sirach 49, verse 15, walay lain nga sama ni Josue nga tao, bisa ng iyang mga bukog di pasidunggan. Di man mo, ang bukog di Josue di pasidunggan. That is biblical. Asa mabasa? Sirach 49:15. Kaning libro Sirach, what is tayong reliyon? Kailan ang gikuha? Nga naman, kay supak man sila ng santos, supak man sila ng mga relikyas, muna ilan ang gikuha, ilan ang gidoktora ng ilang Biblia. Nga naman, ang original is 45. Cornish Encyclopedia, Volume 4, 1617. 45 ang original. Ilang gikuha ng Sirach. Kamu ba, lang rin, manguha mo, dili inyo inyo din ang Biblia. Pero sa mo nagkaroon ng Bible, tanong, sagot, wala kayong Biblia. Ang Biblia niyo ay kinupyas Katoliko. Bakit niyo kinuhaan ang ibang mga books dyan sa Bible? Bakit? Tanong ko lang yan. Diba, Inang Irene, thank you so much for your generosity. Somebody share their blessings if you see what I wear at this very moment. Somebody share their blessings. So, makita na to nga, ang bukog ni Josue, gipasidunggan. Wa nagisimba, gipasidunggan lang, gitawod pa. Mo na itong himuon rong palis, diya sa simbahan, sa relikyas ni Padre Pio, mo itong himuon rong palis. Ang laing reliyon, na nakadungog karo apil mo niya. Kaya maayo pa mo siyong sakit. Oh. Another evidence, sumala diya sa Sirach 48, verse 12 upward. Oh, kani, sige ngon diri. Sa diya nga si Elias nataguan sa 10 silisyo na puno siyang espiritu. Samtang buwi pa siya, wala siya mahadlok sa mga hari o dungtunton. Please read here dungtunton. Ako sang patingugon is dungtunton. Kay sumala diri sa Sirach 48 12 upward. Kung sa gingon dire dong Sirach 48:12. Basa. Sa diha nga si Elias nataguan sa 50, si Eliseo na puno sa iyang espiritu. Samtang buhi pa siya, wala pa siya mahadlok sa mga hari ug wala siya makahimo pagpabuhat kaniya sa ilang gusto. Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon, nagmahimo siya og katingalahan nga mga milagro. Okay, salamat kayo. So makita na to mga kaigsunan nga si Eliseo di ay bisag patay na gahimo kay pog milagro. Si Padre Pio, patay na pero kahimo kay padang milagro. Nga naman, lawas na may patay. Sama sa balista, wa may kalag, wa mo inyo. Kay wa mo may kalag, di mo tong kalag, saksi ubasa mo, tuway kalag. Laing reliyon, ang kalag, patay na, way kalag, unya na inigukom, datingdaan. Katoliko, sa diha nga mamatay ang lawas, magbuwag maning lawas o kalag.
Ecclesiastes 12:7, magbuwag man. Sa palawas na matay, ang kalag, nagpabilin nga buhi. In fact, Revelation 6:9, Revelation 5:8, kung sige buhat sa mga espiritu, sige, ampo alang sa mga buhi, ngunit sabahong padipiyo, ngunit sabaw sa mga birin, ampo alang to mga buhi, wa siya mo ampo alang sa katolikura, kundi giampo tanan, unya nga nung inyo mang pasipad, aning mga santos be? Unsay giingon kagapon sa akong topic, Pedro 2:10, ang minik nga mga magtutudlo, magbugal-bugal o magpasipala sa mga balaan, mga santos. Unya na pa'y tatak na 666, kaning mga nagbugal-bugal sa mga santos. Revelation 13:6. Tanawa gitubag ba na? Wa na tubagan nila.